Hi guys, today i-review ko sa inyo and i-compare itong dalawang pabango from Akakapa, and this is the Muschio Bianco. I have the cologne version which is the OG and also the Eau de Parfum na version. So, ang meron lang ako na bottle is itong Eau de Parfum. Nakagamit na ako nung cologne na version niya a long time ago. Actually, medyo nakalimutan ko na nga yung amoy niya. Ngayon ko lang ulit na alala. But, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo ha, bumili ako nitong Eau de Parfum. Kasi, sabi sa akin sa store, parang magkaamoy lang sila. Mas malakas lang na version itong EDP. Sa skin ko guys, mas nakakomplementan pa din ako dun sa cologne na version. So, eto yung dalawa kong sample na pabango, yung cologne and also yung Eau de Parfum. Pero meron akong notes, basahin natin para hindi tayo masyadong matagalan. Unahin muna natin yung OG or yung cologne na version. So sa initial spray to me, parang spicy na water or cologne. Hindi ko masyadong maamoy sa sarili ko, and actually after 1 hour, nag-spray ako kasi nahihinaan ako. As in to me, parang wala lang pero bangong-bango na pala yung mga katabi ko. Mga isang dipa, amoy na ako. Ganon siya kalakas, sabihin na natin. Naglalakad ako guys noon and naaamoy ako nung mga kasama ko or nung mga nakakasalubong ko. Magiging slightly sweet and slightly powdery siya after 1 hour sa skin. Etong cologne, yung OG, maski na sweet and powdery. Very clean lang and calming. Parang clean sheets or fresh na laundry. Good for everyday na hindi nakaka-offend yung amoy. Ayun lang, kung hindi ka sanay na hindi mo masyadong maamoy yung pabango na ginamit mo, hindi mo to magugustuhan. Men and women, pwede siya, and pwede siya sa high school pataas. After 4 hours, amoy ko na siya sa sarili ko, and after kong maligo, kahit na mahina siya, sabi ko nga kanina, andun pa rin siya sa skin ko, so pwedeng slightly anosmic lang ako dito, kasi nga mask, alam mo yun, medyo tricky yung mask eh. Ako kahit na medyo nasasanay na ako sa mga musky na scents, may times na medyo anosmic pa rin ako sa kanya eh. So, sabi ko nga yun, pwedeng slightly anosmic ako dito sa cologne na version, pero mukhang maganda yung projection niya sa skin ko. Sa pinaka-dry down, amoy clean sheets ng hotel siya, and medyo parang ma-lavender na ang fresh. Now, dito naman tayo sa Eau de Parfum na version, yung parang latest na version nitong Muschio Bianco or White Musk, kung na nagkakamali. So, amuyin ko na lang tong maliit na tester spray ko, no? Sa initial na spray, same sila ng amoy. Actually, nakailang test na ako nitong dalawa na pinagtabi ko sila, but naka-help na ginamit ko sila ng magkaibang days. Pag ini-spray ko silang dalawa ng magkatabi sa kamay ko, na I guess kasi nga musky na scent sila, no? Anosmic ako, parang nalilito yung ilong ko, hindi ko sila masyadong maamoy, pero pagka ginamit ko sila ng magkaibang araw, mas nade-describe ko sila ng magkahiwalay. So, ayun nga, same yung amoy nila sa initial na spray. Etong si Eau de Parfum, spicy din pero mas stronger and parang heavier ito, as in hindi siya amoy watery unlike nung cologne, which makes sense kasi nga EDP siya. Ito, ang soapy ng amoy sa skin ko. Parang Dove na regular na soap, para itong amoy sabon o bula ng bubble bath. So, siguro iniisip ninyo, magkaamoy ba sila ni replica na bubble bath? Kasi nga, amoy Dove, amoy bubble bath. Mas parang heavier or darker na version ito. Mas happier, to me, na version si replica bubble bath. And mas may spiciness ito na wala kay replica na bubble bath. Mas parang softer kasi si bubble bath. Pero, kakagamit ko lang sa kanya eh. Aside lang naman sila ng woodiness eh. Sa akin, parang yung dry down kasi ni bubble bath, medyo may pagka-masculine eh. Parang ganon. Pero gusto ko yung freshness, soapiness niya. Itong Eau de Parfum, ito wala akong problema dito in terms of lakas, as in amoy ko talaga yung sarili ko. I find it na mas masculine compared dun sa cologne na variant, and honestly, mas gusto ko yung cologne na variant, kagaya na sinabi ko kanina. Sabon na sabon kasi talaga yung dating nitong EDP. Para kang amoy nakakalabas lang sa banyo. Pwede itong pang everyday, pang high school pataas, pero mas gusto ko ito sa lalaki, and ang linis ng magiging dating and amoy nito sa lalaki. Mas sweeter kasi and mas powdery yung cologne na variant na parang clean na linen. Actually, kung boyish ka, bagay sa'yo tong EDP.
I know pabango lang to and dapat walang gender, pero ganito kasi yung mga tinatanong sa akin madalas eh. Ano yung mas parang panglalaki and mas parang pang babae. So, might as well i-mention ko na rin, no? After mga 5 to 10 minutes, medyo mas tatamis na siya, pero ang soapy pa din and lalabas na yung woodiness. Pero mas matamis pa din sa skin ko si cologne compared dito kay EDP. Amoy yung berry na note and also yung lavender. Ito after 30 minutes, halos wala na akong amoy, and if ididikit ko yung ilong ko, musky and woody na lang ang maaamoy ko. At this point ha, pag naka 30 minutes na siya, para na siyang yung Fleur missing person, as in parang musky, ganun na lang yung amoy niya. Except may saltiness kasi si Fleur. Para din siyang dry down ng mga musky scents ni Maison Francis Kurkdjian. Etong EDP. Iniisip ko, dry down is 724 kasi ang musky nun or yung Aqua Universalis. Pero you know what I mean kasi kung meron kayo nung MFK na mga pabango, magigets ninyo yung ibig ko sabihin na parang musky woody na dry down. Alam ko kasi, madami nang gumagamit nung cologne kasi ang tagal na nun sa market, yung OG. Eto guys, yung sample ko ng OG, yung original, no? And sasabihin nga sa inyo, kagaya din ng sinabi sa akin, na iisa lang yung amoy nila pag nagtanong kayo, so anong pinagkaiba ng EDP dun sa cologne? And sasabihin sa inyo, parehas lang, mas pinalakas lang si EDP. So parang ikaw, ang gagawin mo, bibilihin mo yung EDP, hindi mo napapansinin si cologne. And kung ganun nga lang, wala na ngang papansin kay cologne, di ba? Pero try nyo pa rin i-test sa skin ninyo kasi kagaya ko, magkaiba yung amoy nilang dalawa. Andun yung similarity pero at the same time magkaiba pa rin. And this review is syempre depende sa body chemistry ko. So baka naman sa inyo, iisa lang yung amoy nila and mas malakas nga lang si EDP. So uulitin ko, i-test nyo muna sa skin ninyo. So ayan na guys, yung review ko nitong cologne versus nitong Eau de Parfum na version nitong Muschio Bianco. Meron ba kayo nito? Alin dito yung mas gusto ninyo? Yung cologne or yung bagong variant, yung Eau de Parfum? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!